Tandaan mo, Sara, ang kasong i-file kay Digong, si Trillanes nag-file, hindi si BBM. Kung pareho lang ng utak si BBM at ang tatay mo, matagal na kayo naka-exile sa Pilipinas. At baka ngayon nasa Germany na kayo. May chance ka bang nakawin si Digong? Ay putang ina, hindi ko masanglak yan, mag-alaga pa ako matanda. Sure ball, impeach ang inday nila. Huwag po kayong bumoto sa PDP Laban. Si Sara Duterte, lipad dito, lipad doon, gala dito, gala doon. Bilyon ang kinikita. Magandang araw mga kababayan. Abay matindi itong pag-uusapan natin at mga revelasyon sa mga alipores ni Duterte. At syempre, ni-real talk ng isang maka-Marcos supporter, itong si Sara, na talaga namang manggigigil na naman itong mga DDS. Naku, abangan po natin yan ha. Kasi eto po yun. Grabe naman tong Senado, di ba? Ang bilis nilang gumalaw para arestuhin at kasuhan ang mga taong tumulong para maging maayos at mapayapa ang proseso ng pagsuko ni Duterte. Pero yung impeachment trial ni Sara, pwedeng ipagpaliban hanggang matapos ang eleksyon. Ibang klase talaga ang hustisya dito sa atin. May VIP treatment kapag kaalyado. Ayon nga kay Attorney Barry, ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan talagang sa ICC gawin ang trial ni Duterte. Kasi kung dito lang sa lokal na korte mangyayari ang paglilitis, madali na lang na ma-imagine ang gagawin ng mga political allies ng mga Duterte. Pananakot sa mga testigo, panghaharas sa pamilya ng mga biktima, at syempre, todo pressure sa korte. Palagi silang gagamit ng kapangyarihan para guluhin ang proseso o yung tinatawag natin due process. Pabor lagi yan kay Duterte. Kaya siguro, gustong-gusto ng mga Duterte na manalo ang mga ganitong klaseng senador. Pero mga kaibigan pinagmalaki ni Sara na hindi kaya ni Pangulong Marcos na siya ay ma-impeach. Kaya si Digong na lang yung pinuntirya. Aba, matindi. Kaya eto mga kaibigan panoorin natin. Eto, courtesy kay Kent Garcia. Pero bago ang lahat mga kaibigan, paki-like muna ang ating video, paki-share na din at subscribe na kayo sa ating channel. Maraming salamat. Eto ho, matinding birada ni Kent Garcia. Talagang manggigigil na naman itong mga DDS. Eto ho, pakinggan po natin to. Hindi daw siya kayang paalisin bilang Vice President ni BBM, kaya pinuntirya na lang daw ang ama niyang si Digong. Tandaan mo, Sara, ang kasong i-file kay Digong, si Trillanes nag-file, hindi si BBM. Tama. Diba? Kung si BBM lang ang pasasalitain at paaksyonin, noon ka pa na-impeach dai. Kung pareho lang ng utak si BBM at ang tatay mo, matagal na kayo naka-exile sa Pilipinas. At baka ngayon nasa Germany na kayo. Di ba? Baka nasa Germany na kayo. Kung pareho lang ng utak si Marcos at ng tatay mo. Kaso hindi Siguro kung utak kriminal si BBM, malamang wala na dito mga Duterte. Nakawi na lang daw ang tatay ni Inday Sara. Diyos ko, kahit ako pa tanungin, Ken, pwede, may chance ka bang nakawin si Digong? Ay putang ina, hindi ko masanglak yan, mag-alaga pa ako matanda. Anong mapala ko dyan kay Digong kung ako ang tanungin nakawin si Digong? Ano si Digong ginto para nakawin? Wala kang makuha dyan kay Digong. Oo. Sisihin mo pa ang presidente. Hindi ka kayang paalisin ni BBM sa posisyon, kaya yung tatay mo ang pinakulong. Aba, kung si BBM pareho lang utak ng tatay mo, matagal ka nang na-impeach at matagal na kayo nag-exile sa Germany. Matagal na kayo nagsiliparan sa Amerika. Tama. Pero again pagdating kay Pangulong Marcos kasi, naniniwala siya sa due process. Kaya tignan nyo kahit sobrang tagal. Pero tulad nga ng sabi ni Ken, kung mga Duterte ito, wala na. Matik na yan. Finish na yan, no, mga kaibigan. Kaya pala, gustong magpa-block voting at street voting sa mga 10 senador. Bakit? Kasi pag nanalo ang 10, walang impeachment na magaganap. Kung 3 lang ang pasok, kabahan ka na. Kaya pala, magpapa-block voting straight sa 10 kasi kinakabahan na. Kapag hindi makapasok ang manok niya, sure ball, impeach ang inday nila. Huwag po kayong bumoto sa PDP Laban. Tama mga kaibigan Hindi lang 10 yan. Kasi yung 10 na nasa Duterte, alam naman natin na, di natin alam kung isa o dalawa ay makakapasok doon. Kaya lugi pa si Sara dyan.
Kaya nga eh. Kaya nga 'di ba, pilit niya ngayon isinasama si Villar at syempre si Aimee na talaga dapat manalo sila dahil points niya yun eh. Puntos kay Sara yan. Pero again, wag tayong maging kampante kasi kahit na, lagi kong sinasabi mga kababayan, na kahit na yung mga senador na tumatakbo doon sa alyansa ay meron pa din dyan. Meron pa din dyan alipores ni Duterte. Kaya mamili po tayo ng maayos. Okay. Majority po dyan artista. Mm. Kapag ginira tayo ng China, anong gagawin ng mga yan? Kakanta? Magtatambling-tambling? Isipin nyo na lang si Robin, si Batu, si Pacquiao. Anong ginawa ng mga yan? Ngayon, si Sara Duterte, lipad dito, lipad doon, gala dito, gala doon. Bilyon ang kinikita. Ngayon mga DDS, mga loyalista, mga kakamping, tayo, mamamatayang worker, ang mga Duterte, mamamatayang billionaire. Real talk Totoo. lang. Natotoo lang tayo. Diba? Totoo naman. Oo. Tayong mga Pilipino, kinaltasan pa ng tax para isahod kay Sara. Oh. Magkano lang ang kinikita, may tax ka pa. Maliban na kung nasa Singapore ka. Diba? Yun ang isipin ninyo. Diba? 18,000 lang sahod mo sa isang buwan. May bahay, tubig, kuryente, pangkain, pamasahe, may pamilya pa, may tax ka pa, may SSS Pag-ibig PhilHealth ka pa, magni-negative ka pa. Tapos tayong mga Pilipino, mamamatay tayong worker. Di ba? Pero si Sara Duterte, mamamatayang billionaire. Real talk. Totoo naman. Di ba? Pero sa mata ng mga DDS, hindi yan yung nakikita nila. Kasi ang mga Duterte ay simple lang ang pamumuhay. Wala nga silang pamasahe papunta ng Maynila doon sa Quadcom hearing, di ba? At ang tanga, naniwala sila. Grabe talaga, no? Tapos pinalabas yung mga kumakain, si Duterte sa mapapakamot ulo ko na lang sa karinderya, tapos nakakulambo. Ayan, binuhay yung mga issues na yan, yung mga pictures na yan, no? Na ganito lang kasimple yung pamumuhay ng mga Duterte. Di ba kayo marunong tumingin o kumilatis man lang kung yan ay for the show lang, palabas lang, para naman maawa kayo, para kunwari yung pamumuhay nila ay katulad nyo lang din, no? Katulad din natin na simple lang. Nako, Diyos ko po, layo. Ngayon mga DDS, ngayon ninyo sabihin na hindi totoo. Kailan kayo nakakita? Magsabi kayo, saan kayo nakakita ng DDS na hindi nagtatrabaho? Di ba? Saan kayo nakakita ng DDS na hindi kumakain? Sa 100 DDS, swerte na lang kung may 10 makapag-abroad at mamasyal sa panahon na to. Ang mga Duterte mamamatayang billionaire. Totoo? Kayo mamamatayang worker. Tayo. Tayo, Right, Ken. Mr. Chair? Agree. Kaya palakpakan muna natin si Ken Garcia, mga kaibigan, di ba? Real talk lang, mga kababayan. Ito ba yung sinasabi nila na simple lang yung pamumuhay? Eh samantalang alam naman natin na kung magkano yung pera ng mga to, di ba? Well, hindi exactly, okay? Baka sabihin na naman ng mga bobong DDS, alam natin eh. Ang ibig sabihin, mga milyonaryo tong mga to. Baka nga bilyonaryo pa. Okay? Yun yung ibig naming sabihin. At syempre, pagdating dito mga kaibigan, sino ba yung namumulitika, di ba? Hindi ba si Sara Duterte? Yung talagang grabe kung mamulitika ngayon, yung paninira niya sa mga ibang tumatakbong politiko, abay sagad po, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, tulad na lamang neto, eto mga kaibigan, antindi. Yan. Alam niyo kung bakit eto mga kaibigan, no? Si Philip Salvador at saka si Willie Revillame. Mantakin niyo mga kaibigan, sinasabi ng mga DDS at yung mga alipores ni Duterte na mas mainam na iluklok itong mga to sa Senado dahil sila ang tunay na nagmamahal sa taong bayan kaysa daw kay Kiko Panghilinan. Abay matindi. Ngayon, kilatisin natin itong mga sinasabi nila na mas okay daw itong si Ipe. Ito. Educational background. Ayun, nakikita ninyo. Di ba wala? Graduate saan? Wala ho. Ang kailangan natin sa Senado ay marunong gumawa ng batas. Kumbaga, abay sana man lang ay abogado ka.
Pero itong si Ipe, wala. Ano bang tinapos nito? Hindi nga natin alam mga kaibigan, no? Tapos political experience, wala. Okay? Nga pala, courtesy sa Batangas State University sa mga research na to. Maraming salamat. Again mga kaibigan, notable authored, co-authored laws and proposed bill. Syempre wala pa yan. Pero, ang gusto ko lang sana makita dito, sana man lang, champion ka, no? Sa mga proposed bill, no? Yung mga bill na pinagalaban ng mga iba't ibang sektor ng lipunan, no? Sana naman lang dyan, nandyan ka kung ano yung sinusuportahan mo. Pero wala. Tapos policy focus, peace and order. Peace and order doon sa Senado. Abay, magaling talaga. War versus drugs. Eto na naman tayo, Duterte 2.0 na naman. Diyos ko. Tapos eto mga kababayan, eto, si Ipe, yung ilalagay nyo sa Senado, compare nyo kay Kiko Pangilinan, abay mahiya naman kayo mga DDS, no? Di po ba? Mahiya naman kayo, tapos yan, ikukumpara nyo kay Kiko Pangilinan at saka sa mga iba pa, no? Tindi nyo rin magkumpara, no? Tapos itong isa mga kaibigan, isa din to, na sinasabi nilang ano daw, tutulong sa bayan. Si Willie Rebillame. Mamigay ka na lang ng jacket, kuya. Educational background. Wala din. Nag-aral siya sa CEU, pero hindi daw nakatapos. Sa hindi natin malamang kadahilanan. Pero again mga kaibigan, sabi ko nga, political experience, wala din. Kung ako sa'yo, Willie, Kuya Will, balik ka na lang doon sa sa TV mo, no? Doon ka na lang. Mamigay ka na ng jacket, pasiyahin mo kami, di ba? Yun na lang gawin mo. Nakakaya naman eh. Alam mo, pinapahiya ka ng mga DDS. Kasi kumpara ka ba naman kay Kiko? Dahil lang daw ikaw tumutulong tapos si Kiko hindi. Oy, talaga ba? Ito si Kiko mga kaibigan, no? Yung minamaliit ng mga DDS, tingnan nyo. Yan yung minamaliit nila. Pinagtatawanan. Ganyan. Pero tingnan nyo naman mga kaibigan. Educational background. Master of Science in Public Administration, Harvard University, JFK School of Government. Hiyang-hiya naman sa inyo si Kiko, no? No. Hiyang-hiya naman sa'yo si Kiko Pangilinan. Kinumpara nyo talaga sa dalawang yon? Diyos ko po, ang kapal talaga ng mukha. Palakpakan ulit mga kaibigan. Sipin nyo yan, Diyan pa lang. Tapos, eto mga kaibigan, meron siyang Bachelor of Laws, University of the Philippines College of Law. Yan mga kaibigan, di ba? Yan ang kailangan natin sa Senado. Yung marunong gumawa ng batas. At syempre, yung political experience niya. Naging councilor, naging Senate judge sa impeachment ni CJ Corona. Kaya kailangan natin si Kiko para magkaroon tayo ng fair judgment doon sa impeachment ni Sara. Ang punto lang natin dito is nakakaya naman na si Kiko ikinumpara nyo kay Ipe, kayo mga DDS, kay Willie Rebillame. Maya naman kayo, no? Tapos sasabihin nyo, hindi na kailangan ng matalino. Tulad ni Robin Padilla, sapat na. Abay, tanga talaga kayo pag ganun, no? Lalo tayong maghihirap pag ganyan. Tapos, pag lubog na tayo sa kahirapan, no? Ang galing yung magturo kung sino yung may sala. Katulad ngayon. Mantakan nyo, pinili nyo si Robin Padilla. Tapos yung iba pa. Tapos tuturo nyo yung kahirapan kay Pangulong Marcos. Tulad nga ng sabi ng iba, si Sara Duterte yung nagnakaw, di umano. Tapos si Pangulong Marcos na naman ituturo nyo may kasalanan sa confidential funds. Abay, sabi nga natin, track record lang. Sapat na para makapagpili ka ng maayos na magiging leader natin. Ano bang gagawin ng mga sikat? 'Di ba? Anong gagawin ng nagdadrama at umiiyak-iyak? 'Di ba? Papakitaan ka lang ng maraming pera, jacket. Naniwala ka naman. 'Di ba? Ang kailangan natin mga kaibigan sa Senado, gumawa ng batas. Bakit ba pinagpipilitan nyo? Gusto namin ng katulad ni Robin Padilla ulit. Kaya daw idagdagan daw natin ng madaming Robin Padilla sa Senado tulad ni Ipe, 'di ba? Tulad ni Willie Rebillame. Yan ho. Okay lang daw na hindi matalino basta may puso.
Bisit talaga. Aanin mo ang puso sa sa Senado. Gagawa ng batas yan, mga tanga. Diyos ko talaga. Kung makapagkumpara kayo, wagas. Kinumpara niya si Kiko. Ay nako mga kaibigan, no. Kaya mga kaibigan, dapat ibalik natin, no. Sa tingin nyo, ibalik natin si Kiko Pangilinan, no, sa Senado. Agree ba kayo dyan mga kaibigan? Okay? So yun mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.